Hello mga kasari, good morning. Ayan, good morning sa inyong lahat. Medyo maulan guys dito sa amin, dito sa Cavite. Ayan o, makikita nyo may pumapatak-patak, umaambon. And basa na rin dyan o. Kanina pa guys, umaambon. And hindi ko pa napapakain yung isa kong alaga kasi nga umaambon. Andun kasi siya. Pero don't worry mga kasari, hindi naman siya nababasa kasi meron naman siyang tahanan doon. So, ito ang update sa ating sari-sari store. Hindi ko pa guys alam kung ano yung i-content ko ngayon. Pero gusto ko lang talagang mag-intro ng maaga. Ayan ang ating store. Chiller natin. So, wala masyadong bumibili guys. Pa-konti-konti lang. Pa-ano-ano lang. Pa-isa-isa. Ayan, mukhang bibili itong bata. Antayin natin kung bibili nga siya. Ayan, nagpapatay ng payong. Nabili nga po. Ano yan? Ano nga po, sir, powder, tapos bar. Tag-ilan? Tapos downy, tapos maliit na sunbrox. Ilang powder? Tag-iisa lang? Hello mga kasari, so eto na po yung pinaka-topic po natin dito sa ating vlog. Ito guys ay simple tips para lumago po ang ating sari-sari store. Alam ko na vlog ko na to sa mga dati ko pang vlog kung napanood nyo, pero ayun guys, itatopic ulit natin. So paulit-ulit lang tayo. So ayan, simple tips para lumago po ang ating sari-sari store. Kung pakikinggan nyo, ang dali naman yan, gento ganyan. Ang easy naman ng mga sinasabi mo, napakadali lang yan gawin. Pero it's hard to prove mga kasari. Kumbaga, mahirap panindigan. Kasi kung nyo, dun sa title, simple tips, pero hindi lahat ng mga nagsisimula na magtindahan is nagiging successful yung sinimulan nila. Meron sinimulan, after 1 month nagsara din, or after 6 months nagsara din. So may kanya-kanya kasi tayo mga kasaring karakteristik, and merong mga nagtindahan para libangan lang, merong mga nagtindahan is ginawa nilang main source of income, may mga nagtindahan na yun talaga yung hobby nila na magtinda, ganyan. So, iba-iba tayo ng sitwasyon sa buhay. So, para sa akin, ang pinaka-simple lang guys na tips para lumago ang ating sari-sari store, una sa lahat is dapat mahalin natin yung ginagawa natin. Yung sinimula natin na negosyo, dapat love natin, or kumbaga dapat may puso, ganyan. Kasi hindi mo naman guys sisimula ng isang bagay kung hindi mo naman mahal. Ano ka, mag-aaksaya ka ng pera? Syempre dun tayo sa mamahalin natin yung negosyo, kasi kapag mahal mo yung negosyo, poprotektahan mo yan sa mga kung ano man ang gustong sumira sa negosyo mo. Parang ganun. Parang sa tao lang. Kapag mahal mo yung isang tao, ipagtatanggol mo. Parang ganun. So, dito sa negosyo na to, nakita ko yung iba't ibang klase ng tao na tutulong sa'yo. Pangalawa, magpapabagsak sa negosyo mo. So, ang pinaka-ano mo lang doon guys is kung paano mo i-handle. Ganun. So, kapag mahal mo kasi yung sinimulan mong negosyo, gagawin mong lahat para maprotektahan siya. So, una sa lahat is magiging hands-on ka sa negosyo. Kumbaga, hindi lang yung basta nagtitinda ka lang. Syempre,
about sa relationship mo sa mga customer. Hindi lang naman yung basta, oo, kumpleto nga yung paninda mo, pero masama naman yung ugali mo, yung masama yung image mo sa customer, kumbaga hindi ka maayos magbenta sa kanila. Mahalaga din kasi yung relationship natin sa customer, ganyan. Kasi kapag maayos kang magbenta, magalang ka, and hindi ka bastos magbenta sa customer, talagang lalago yung negosyo mo kasi tutulungan ka ng mga customer mo kasi ay doon tayo sa tindahan na yun kasi lagi siyang nakasmile, hindi masama yung ugali niya, hindi siya nakasimangot lagi, ganon. Yung customer na yung lalapit sa'yo, ganyan. And then, about naman sa pagmamahal sa sari-sari store, syempre, sino ba naman yung naglabas ng pera tapos gusto na lang ipalugi? Syempre, kapag may negosyo tayo na tulad nito, lagi nating iniisip na sana maging successful. So, gagawin mo ang lahat para maging successful yung negosyo na sinimulan mo. Lagi kang nagche-check ng mga expiration, lagi kang nagche-check ng paninda kung okay pa ba, kung ano nang ubos, masipag kang mamili, masipag kang gumising ng maaga, matyaga ka, kahit may gusto kang puntahan, hindi ka nagsasara ng tindahan, madami kang sakripisyo. Doon pa lang sa word na sakripisyo or sacrifice, kapag nagsasacrifice ka, ibig sabihin, mahal mo yung pinagsasakripisyuhan mo. So, yun guys. So, sacrifice and hard work, yun ang talagang kailangan natin para lumago yung ating sari-sari store. Yun guys, malawak kasi yung word na dapat mahal natin yung negosyo natin ganon. So, second mga kasari is dun tayo sa word na tiyaga. Yan, tiyaga, sipag at tiyaga. And yun na lang, dalawang yun, sipag at tiyaga. Doon ko masasabi guys na mag-8 years na yung sari-sari store natin. Siguro naman may karapatan naman akong magsabi na meron akong sipag at tiyaga. Kasi kung wala naman akong sipag, hindi naman magiging ganito na meron kahit papanong improvement yung sari-sari store natin. Yung tiyaga, andyan na yan sa atin, syempre. Sino ba naman ang 'di ba? Hindi mo masasabing matyaga yung inaantok ka pa, pero kailangan mo talagang labanan yung antok mo. Kailangan mong gumising ng umaga para magbukas ng tindahan. Yun guys, matyaga ka kapag nagagawa mo yun. And sipag na rin yun guys. Kasi bilang sari-sari store owner, hindi lang naman ikaw basta nagtitinda, basta namuhunan dyan. Ikaw lahat yung gumagawa, wala kang tauhan. Ikaw yung namimili, ikaw yung nagdi-display, ikaw yung naglilinis, iba pa yung ginagawa mo sa loob ng bahay kaya talagang para kang superhero kapag sari-sari store owner ka. Kaya huwag kang papayag na nilalang ka lang ng mga na basta parang ang binibili na lang ng mga customer is yung dignidad mo, binibili din nila. Dapat ang binibili lang nila is yung paninda mo, hindi yung pagkatao mo. Kasi merong mga customer na kulang na lang duru-duruin ka, mura-murahin ka, parang feel mo na parang minamaliit ka kasi isang tindera ka lang. Parang ganun guys. So, huwag tayong pumayag na ginaganon tayo. So, simple tips para lumago po yung negosyo natin. Syempre, kailangan natin ng... Wait lang guys, meron lang bibili. So, meron lang nagpa, cash in. So, third na masashare ko sa inyo na tips guys is dapat marunong po tayong humawak ng pera. Ibig ko sabihin dapat tayo ay masinop. Kumbaga dapat iniisip natin mga kasari kung saan natin gagastusin yung pera ng tindahan. Marunong tayo dapat na ang pera ng tindahan ay para lang sa tindahan, hindi para sa mga pambili ng luho mo. Pwede kang kumuha sa pera ng tindahan dun sa kita mismo ng tindahan, hindi sa puhunan ng tindahan. Magkaiba po kasi ang benta sa kita. Meron kasi ako mga napapanood na sari-sari store owner na hindi ko maintindihan kung paano yung pag-e-explain nila. I-share daw nila yung kita nila pero parang yun yung benta nila. So magkaiba po ang benta at kita. Yung benta po, yun po yung
pera na pumasok sa tindahan nyo sa buong araw at yung kita naman po is yung porsyento na ipinapatong nyo po. Kumbaga yung patubo nyo po. Yun guys, yun yung kita. So, yun po mga kasari, dapat marunong po tayong humawak ng pera. Hindi po dapat natin ginagastos yung benta, yung pera ng tindahan sa mga bagay na hindi naman para sa tindahan. Kumbaga, kung kukuha ka man ng pera sa tindahan or benta sa tindahan, dapat is yung magagamit din ng tindahan. Kumbaga, kung bibili ka ng calculator na ganyan, yan, kailangan na kailangan po yan sa ating sari-sari store. Doon natin masasabi na hindi mo ginastos para lang sa mga bagay na hindi naman, alam nyo yun guys, kapakipakinabang. So, ayan, mapapakinabangan ng sari-sari store natin yan. Very, very talaga. Ang calculator, mahalaga po yan sa ating sari-sari store. So, ayun po, dapat marunong po tayong humawak ng pera kasi kung hindi po tayo marunong humawak ng pera, ay doon po talaga tayo mahihirapan para palaguin yung ating sari-sari store. Kasi kung hindi ka marunong humawak ng pera, baka kung saan-saan nyo na lang magastos yung benta ng tindahan at hindi nyo pa maipamili ng mga panibagong paninda. So, yun lamang po mga kasari ang masashare ko po sa inyo. Very, very simple na tips para lumago ang sari-sari store. Pero, madali man pakinggan na i-absorb ng utak natin, ay easy lang yan. Pero, sa mga ibang sari-sari store owner, napakahirap niyan gawin. Kasi, gaya nga ng sabi ko, may iba't iba po tayong sitwasyon sa buhay. And wala po yan mga kasari sa liit or sa laki ng puhunan natin sa sari-sari store. Basta po tayo ay may tiyaga, may pagmamahal sa ginagawa natin, masipag tayo, at masinop sa pera, wala pong imposible mga kasari na mapalago po natin ang ating sari-sari store. So, yun lamang po mga kasari. Thank you so much for watching and happy selling po sa inyong lahat. Bye guys!